Grabe, talagang ang dami pong sumasabit. Ah, dito ho sa ongoing investigation ng Quadcom. Lalo na ho ngayon, ang topic ay tungkol sa POGO operation at pag-acquire o pagkakabili ng mga dayuhang Chinese national na pinaniniwala ang gumamit ng mga fake birth certificate kung paano nakabili ng mga libu-libong hektarya ng property dyan po sa Luzon o particular na sa Central Luzon. At isa po sa kinontempt kaagad, si Mayor Tumang. Tumang nga ba ang pangalan niya? Dating mayor ng isang bayan sa Pampanga, Mexico ata. Dahil hindi makasagot at paulit-ulit na nagsisinungaling hindi niya kilala yung mga Chinese national na negosyante sa kabila ng ilang beses na punta sa kanyang munisipyo nung siya ay mayor at saka nag-travel pa sila sa China. Kaya pinakontempt na po ng komite dahil paulit-ulit ang pagsisinungaling. Okay? At dito naman, actually hindi lang po mga mayor ang dapat ding managot. Pati yung LRA, Land Registered Authority, yun kung saan ang opisinang doon nare-rehistro, doon ang pag-transfer ng mga title, ng mga lupa kung saan binili at sino ang binili, kung sino ang bumili. Pangalawa, pati ho yung Anti-Money Laundering Law, Anti-Money Laundering Council, ay mukhang napakabagal kumilos. Ito, pakinggan nyo ang pagtatanong ng mga congressman tungkol sa ito. Na-discover na merong droga o drugs doon sa loob ng kanyang pagmamayaring warehouse. Isn't this all enough basis? Or if you're saying probable cause lang, di ba? Klarong-klaro yan, Attorney Dumali. Congressman Barbers, saka Atty. Dumali, Yes, tinatanong. Mr. Chair, we do understand the necessity of the action of the MLC, but if you will recall, Mr. Chair, we have waited first for the filing of the unlawful activity in coordination with the NBI, which was filed, I think, last third quarter of this year, Mr. Chair. So that's Masyado why kasing mabagal we kumilos are sila. able to establish one of the elements, which is the existence of unlawful activity, Mr. Chair. That's another issue because we will also call the attention of the NBI in this particular Empire 999 case. No, we've been waiting for them to file a case against the incorporators of this Empire 999. I don't know. Have we been, Comsec? Have we been? Has the NBI informed the committee about the case that was filed against Empire 999? Yung Empire 999 na yan, Meron ba sila po tayong nakabili ng information? maraming property. Wala. Ang problema po, masyadong mabagal yung Sir, I'll mayor, check the records first. mabagal Sige. yung LRA, So, mabagal later, din po yung sige, AMLA attorney, para panagutin. please, approach Congresswoman Luistro. Ayan o, Mr. Chair, I just want to manifest talagang masyadong that mababagal the yung provision mga... referred to by AMLA, Ayan o, ayan. Pakinggan natin si 9160, Congressman Luistro. unlawful activities as defined under AMLA includes violation of Securities and Regulation Code. Is it not that this law was apparently violated when they misrepresented themselves as Chinese nationals in making it appear that Empire 999 is a Filipino corporation which enabled them to acquire the real properties which are supposedly exclusive for Filipino nationals only. It makes mention as well, Mr. Chair, violation of Dangerous Drugs Act. And at the very least, Mr. Chair, it makes mention about felonies or offenses of a similar nature that are punishable under the penal laws of other countries. I am inclined to believe that the last provision of this long enumeration intends to provide us flexibility in order to address similar situations, Mr. Chair. Ayan o. I absolutely agree with you, Congresswoman Luistro. So, anong masasabi niyo dyan, Attorney Dumali? Sige, Atty. Dumali, dalihin mo. Mr. Chair, first on the SRC violation. Mabagal nyo kasi. SRC violation, that is lawful activity of the MLC, refers to investment scheme similar to Ponzi, Mr. Chair. So, ayan The po. one, Yan po yung the nakakalungkot sa mga falsification mga nangyayari. Masyado pong halos ilang buwan na ba itong investigation na ito? From day one. Kaya nga nag-imbestiga, kaya nga nagkaroon ng Quadcom. Marami hong mga violation na dapat ay nahaharang
nababawi ng ating pamahalaan yung mga property yan, mga lupang kung napunta sa mga Chinese national, nakapagtayo ng mga building na gumamit ng mga incorporator, kung sino-sinong personalidad, pero mga Chinese national ang nagmamayari 100%, na bawal yan sa ating batas. 60-40 ang galawan sa ilalim ng 1987 Constitution, pati sa mga property. Pero alam ba nyo, libo-libong hektarya ng lupa, nakapagtayo ng marami mga building, mansion at iba pang mga property diyan dito sa buong Luzon o sa iba't ibang parte ng Luzon. Pero until now wala pang nababawi at tila nagpapalusot pa. Kaya nga yung Mayor Tumang ay kinontempt na. Dahil paulit-ulit na ang pag-deny sa kabila na may mga ebidensyang nagtatravel pa nga sa abroad. Yung kasama yung mga Chinese national businessman na yan. Okay? So, ito, yung LRA, kasi alam nyo, tayo naman lahat naman tayo may property. Kung saan naman tayo naroon, bago mapunta sa atin ng property, pag binili natin yan, dadaan sa BIR, dadaan sa munisipyo or city hall, bago yan magpunta sa LRA. Para sa formal pagto-turn over, paglilipat ng title o titulo, yung pangalan ng titulo, doon sa mismong nakabili at kung sino ang binilihan. So, ang tanong, bakit pinapayagan ng mga mayor 100% makabili ang dayuhan? Bakit pinapayagan ng BIR? Bakit pinapayagan ng LRA? Yan po yung mga talagang mapapailing ka na lang sa babagal kumilos. Kaya posibleng magkaano ba ang usapan dito? Bakit kayo pumapayag na matransfer sa dayuhan ito na hindi kayo sigurado kung talagang Pilipino? Ay ngayon, na-discover na marami pala sa kanila ay fake Filipino citizen. Kasi fake birth certificate ang ginamit. Late registration, iba-ibang pangalan, iisang pangalan, iba-ibang tao, di ba kalokohan lahat yun? So, ayan na po. Pati AMLA, sinisisi na rin ng Quadcom sa bagal ng galaw. Kasi ang AMLA, Anti-Money Laundering Council, dahil merong anti-money laundering law na magpipigil, magbabawal sa pagpasok, labas ng volume na pera sa bansa na hindi nakakitaan ng legal, maduming pera, illegal money. Sa kaya nga merong anti-money laundering law at merong council na siyang pipigil pero hindi ho nila nagawa ng ilang taon. During Duterte administration nagsimula ito. Hanggang ngayon wala pa sila nakukumpiska although may kinasuhan na. Kung from day one naging aktibo ang mga mayor, LRA at Anti-Money Laundering Council na bigyan ng proteksyon ng mga property at mga Pilipino, hindi po aabot sa ganitong sitwasyon. Na nakapagtayo ng mga gusali, nakabili ng libu-libong hektarya ng property, hindi sana nagkaroon ng illegal drugs, illegal pogo, illegal gambling, at iba pang mga crime na nangyari sa pogo operation sa bansa kung naging maagap. Pero ang problema, ako naniniwala sa aking opinyon, dahil maraming pera itong grupong ito, baka nakinabang din ang mga mayor noon at ngayon. Baka nakinabang din ang mga taga-LRA. Baka nakinabang din ang iba pang mga kinaukulan ng pamahalaang may kaugnayan sa pagpapatupad ng batas. Nagkabukuhan na. Pasalamat tayo at merong Quadcom na nag-iimbestiga at tinatamaan at lumalabas ang mga nakakagulat na mga nangyayari na masyado tayong inabuso, ng pag-abuso at nagpagamit sa mga abusadong dayuhan. Kasi doon sa nabanggit na Michael Yang, kung ano-ano, Peter, alias Peter Lim ba yun? Or Alan Lim, isa mga apelyido kakaiba eh. Sila lang po yun. Bago-bago lang ang pangalan. Pero lahat ay Chinese national. Please like, share ng ating mga video.